Dinala tayo sa nakaraan sa isang malaking kastilyo. Nakita natin si Sapphire na nakaluhod sa harap ng hari. Tinanong siya ng hari kung muli na naman ba siyang sasabak sa isang digmaan. Sumagot ang Grand Duke na oo. Ipinaliwanag niya na lalo pang lumalala ang mga panggugulo ng Argos. Marahang ngumiti ang hari at sinabi kay Sapphire na labis itong nahihirapan dahil mayroon silang mahinang hari. Binanggit niya na desperado niyang hihintayin ang ligtas nitong pagbabalik. Tiniyak naman ni Sapphire na muli niyang patutunugin ang tambol ng tagumpay pagbalik niya. Ngunit sa pagkakataong ito, kinagabihan sa pagbalik niya sa kastilyo ay isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya. Wala nang kakayahang kumilos ang hari at malubha itong nasugatan habang nakaupo sa kanyang trono. Hindi matanggap ni Sapphire ang kanyang nakikita. Naisip niya kung paano nangyari ang lahat ng ito habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tinipon ng hari ang natitira niyang lakas at sinabi kay Sapphire na hindi niya ito kasalanan. Hiniling niyang huwag nitong sisihin ang sarili o magdusa dahil dito, na ito ang kanyang pananagutan bilang isang walang kakayahang pinuno. Mayroon siyang isang pakiusap, nakiusap siya kay Sapphire na pangalagaan ang mga mamamayan ng kaharian na nagdusa sa ilalim ng isang hangal na hari. Sinabi niyang ang Grand Duke lamang ang may kakayahang protektahan sila. Tinanggap niya ang huling utos ng hari, at luhaan niyang sinabi na handa niyang ialay ang kanyang buhay upang tuparin ang huling utos nito. Muling nagbago ang eksena at bumalik tayo sa kasalukuyan, nakalat sa lupa ang mga bangkay ng mga mamamayan ng Awana. Maingat na tumingin sa paligid si Sapphire, saan man siya lumingon ay may mga bangkay, nasusunog ang mga gusali sa kabisera at tanging kamatayan lamang ang kanyang nakikita. Maingat na lumingon si Sapphire sa paligid at nakita niyang nasusunog ang lahat ng bahay sa nayon. Makapal na usok ang bumabalot sa kalangitan habang patuloy na nilalamon ng apoy ang mga kabahayan. Nang tumingin siya sa kabilang panig, bumungad sa kanya ang nakakalunos na tanawin, nagkalat ang mga bangkay sa paligid, at ang lupa ay nabahira ng dugo, malinaw na palatandaan ang matinding trahedyang naganap sa lugar. Malungkot niyang ipinikit ang kanyang mga mata, pagdilat niya ay naging bughaw ang mga ito. Sa kanyang harapan ay sina Jordan at ang mga sundalo ng kalaban ang nasa kanyang harapan, na napapaligiran siya. Mapang-asar na tinanong ni Jordan si Sapphire kung ilang taon na ba ang lumipas, kung hindi ba siya namimiss nito. Nakangiti namang sinabi ni Parker na hindi niya gustong makapareha si Jordan, ngunit mukhang magiging masaya ang trabahong ito. Pagkasabi niya nito ay may ilan pang sundalong lumapit. Pinahayag naman ni Sapphire kay Jordan na alam niyang naroon ito dahil ang pangkat na iyon ay binubuo ng mga hiwalay na puwersa ng Argo. Sumagot si Jordan na ikinararangal niyang malaman na hinihintay siya ng Grand Duke. Napansin ni Sapphire na halos lahat ng puwersa ng kalaban ay nagtipo na roon. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay bumili ng oras hanggang makumpleto ang paglikas ng mga mamamayan at panatilihing nakatali ang mga kalaban sa lugar na ito. Naalala niya ang huling utos ng hari, ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya ang mga tao. Bigla namang sinuntok ni Jordan ng isang sundalo sa tabi niya at sinabi kay Sapphire na wala itong ideya kung gaano katagal niyang hinintay ang sandaling ito. Agad na nagsimulang maghiwa-hiwalay ang katawan ng sundalo at dahan-daang nagbago ng anyo. Pinanood ni Sapphire ang pagbabago at sinabi kay Jordan na tunay na nakakainis ang rune art nito. Nagkunwaring nasaktan si Jordan at sinabing huwag naman sana itong magsalita ng ganoon. Ayon sa kanya, isa siyang mahinahon at sensitibong lalaki sa kabila ng kanyang itsura. Kasabay ng kanyang mga salita, ginawa niyang isang napakalaking matinik na maso ang katawan ng sundalo. Nakiusap pa siya kay Sapphire na tratuhin siya ng mas mabuti. Ang transmutation rune ni Jordan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumamit ng mana upang malayang baguhin ang anyo ng mga buhay na nilalang na kanyang nahahawakan. Bigla siyang sumugod kay Sapphire sa nakakatakot na bilis, dahil dito, nagtagpo ang dalawa sa gitna, kapwa nakahanda at handang umatake sa isa't isa anumang oras. Malakas na inihampas niya ang kanyang sandata, nang tumama ang atake ay naitulak paatras si Sapphire. Napalipad siya ng malayo dahil sa malakas na tama, ngunit nagawa pa rin niyang mabawi ang balanse ng kanyang katawan bago tuluyang bumagsak. Bago pa ito makatayo, lumitaw si Parker sa kanyang likuran na kahandang sumugod at pinaalalahanan siyang naroon din siya. Pinalaki niya ang kanyang braso at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok sa mukha ni Sapphire. Dahil sa malakas na impact, muling napatilapon ng Grand Duke sa malayo, bumagsak siya ng matindi sa lupa, dahilan upang umangat at kumalat ang makapal na alikabok sa paligid. Bagamat malalakas ang mga atake ay nakatayo pa rin ito, halos wala naman itong epekto kay Sapphire, plano lamang niyang makipaglaro sa kanila hanggang makumpleto ang paglikas ng mga mamamayan. Hinablat ni Jordan ang dalawang sundalo at sinabi kay Sapphire na tila hindi ito nakatuon sa laban.
Pinagbangga niya ang ulo ng dalawang sundalo at lumikha ng isang malaking matinik na bola. Tinanong niya ang Grand Duke kung may iba ba itong iniisip. Itinapon niya ang bola sa ere at inihanda ang kanyang sandata. Nang may pwesto ito ng maayos, buong lakas niyang pinalo ang bola, agad itong tumama sa tiyan ni Sapphire, dahilan upang mapalipad siya sa malayo. Muling lumitaw si Parker sa likuran nito, muling inihanda ang kanyang kamao at sinuntok siya ng malakas sa mukha. Bumagsak si Sapphire sa lupa at nagkaroon ng malaking pagkawasak sa paligid. Ginamit ni Parker ang kanyang pinalakas na kamay upang buhatin si Sapphire. Tinanong niya si Jourdain kung ito nga ba ang taong kinatatakutan ng kanilang hari. Ayon sa kanya, napakahina ni Sapphire. Agad siyang sinaway ni Jourdain na mag-ingat siya sa kanyang pananalita. Ipinaliwanag niya na hindi lamang makapag-focus si Sapphire dahil iniisip nito ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sa malamig at nakakatakot na boses, nangako siya kay Parker na gagawin niya itong toilet paper kapag muli nitong nilate si Sapphire. Tinawag naman siya ni Parker na baliw at tinanong kung sino ba talaga ang kanyang kinakampihan. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng kampana, nagtaka si Parker kung sinong handal ang nakikinig ng musika sa gitna ng digmaan. Sa mismong sandaling yun ay hinawakan ni Sapphire ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil. Dahan-dahan siyang tumayo at pinakawalan ang kanyang enerhiya. Binanggit niya na ang 3 beses na pagtunog ng kampana ay nangangahulugang kumpleto na ang paglikas. Lumaki ang kanyang katawan at sinabi kay Parker na wala na siyang dahilan upang pagbigyan pa sila, sa pilitan niyang pinaluhod ang kanyang kalaban. Tinuhad niya ito sa mukha at sa malakas na impact ay napatilapon ito sa malayo, na tumama sa isang pader. Mula naman sa gilid ay sumugod si Jourdain at sinabi sa Grand Duke na sa wakas ay seryoso na ito. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na atake, mabilis na nakuha ni Sapphire ang kalamangan at nagsimula niyang supulan si Jourdain. Napaurong niya ito at sinuntok sa mukha, nabasag ang bahagi ng helmet ni Jourdain, sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang ngumiti at sinabing mahusay ang ginagawa ni Sapphire, hiniling pa nitong mas lakasan pa ang suntok. Samantala, bumangon si Parker mula sa mga guho at humingi ng paumanhin sa pagtawag kay Sapphire na mahina. Kasabay nito ay muli siyang sumugod, samantala, hinablat naman ni Jourdain ang 2 sundalo at ginawa silang mga palakol. Sabay nilang sinalakay si Sapphire habang napagitnaan nila ito, pinagsama ng Grand Duke ang kanyang mga kamay at tinipon ang kanyang enerhiya. Nang makita niyang paparating na sila, ginamit niya ang kakayahang Lion's Heart. Tinipon niya ang mana sa kanyang mga kamay at buong lakas na iwinasiwas ito sa kanyang mga kalaban. Sa isang iglap, winasak niya ang palakol ni Jourdain at ang ulo ni Parker, walang naging pagkakataon ang kanyang kalaban. Sa sumunod na eksena ay dinala tayo sa mansyon ng pamilyang Leon habang may nakatayo na babae sa itaas na pinagmamasdan nito. Nakatayo si Olga sa isang bangin habang nakatanaw sa mansyon, inalis niya ang kanyang salamin at sinabing kailangan muna niyang magpalit ng damit bago magsimula. Sa loob ng mansyon, ipinaalam ng isang count kina Odie at sa isa pang babae na iniutos ng Grand Duke ang agarang paglikas ng lahat, kabilang ang mga bisita at mga tauhan ng sambahayan. Tinanong ni Odie kung talagang ang kanyang ama ang gumawa ng desisyong yun. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga tagapaglingkod na sina Laura at Hamel, iniatas niya sa kanila ang pangangasiwa sa paglikas ng mga tauhan at hiniling na tiyaking ligtas silang may lalabas, tinanggap nila ang utos. Nagpasya si Odie na ipaalam naman sa mga bisita ang sitwasyon, lumapit siya sa babaeng nasa tabi niya at tinawag itong ina, sinabi niyang magkikita sila sa evacuation route, nakiusap ang kanyang ina na mag-ingat siya. Pagkarinig nito ay agad tumakbo palabas si Odie, namangha ang count at sinabing hindi siya makapaniwalang hindi nagpakita ng pag-aalinlangan ang dalaga sa kabila ng murang edad nito. Sumagot ang Grand Duchess na natural lamang yun, ayon sa kanya. Alam ni Odie na ang desisyong ito ay ginawa ng Grand Duke at nakasalalay rito ang kaligtasan ng kaharian. Habang tumatakbo siya sa pasilyo ay ibinanggit ng kanyang ina, bilang susunod na pinuno ng pamilya, nauunawaan ni Odie na wala ng oras para sa pagdadalamhati. Ngunit sa katotohanan ay umiiyak si Odie habang papunta sa mga bisita. Sinabi ni Luna sa count na nauunawaan niya ang sitwasyon at hiniling na ipagpatuloy nito ang pagtulong sa paglikas ng mga mamamayan. Tiniyak niyang siya na ang bahala sa mansyon, nagpaalam ang count at sinabing magkikita sila muli sa evacuation route. Lumipat ang eksena sa silid ni Napoleon at ng matandang kapitan na si Hugh. Biglang pumasok si Odie at ipinaalam na kailangan nilang lumikas. Nagulat naman ang 2 lalaki na marinig yon. Dahil dito, tinanong ni Hugh kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ni Odie na nagdeklara ng ganap na digmaan ang kaharian ng Argo at nakapasok na ang kanilang hukbo sa kabisera.
Sinabi naman ni Poland na sasali sila sa labanan, ngunit agad niyang naalala na nawalan siya ng isang paa at nakita ang kanyang saklay sa tabi niya. Kaya bigla siyang natigilan sa kanyang sitwasyon. Habang papaalis, lumingon si Audie at sinabing wala sa tamang kondisyon ng alinman sa kanila upang lumaban, hiniling niyang mag-focus sila sa paglikas, ipinaalam naman Hugh na nasa itaas sina Van at Anna. Binanggit ni Audie na siya na ang susando sa kanila. Inutusan niya si Hugh na tulungan si Poland at mabilis siyang tumakbo paakyat. Ngunit bago siya makarating sa silid ni Van, may isang babae ang lumitaw sa pasilyo. Sinabi nito na hindi na niya kailangang hanapin pa si Versa dahil kusang lumapit sa kanya ang kanyang target. Nagulat si Audie nang makita ang estrangherang babae. Ito pala ay si Olga. May hawak itong dalawang kakaibang latigo na kahawig ng buntot ng alakdan. Ngumiti si Olga at agad na ipinahampas ang kanyang mga latigo. Natigilan si Audie habang papalapit ang mga ito habang inisip niya na nasa masama siyang sitwasyon. Ngunit bago siya tamaan, may biglang bumasag sa pader at pumasok sa gusali. Si Charlotte yun at sinabi niya na hindi kailanman nagkakamali ang pakiramdam ni Volkov. Nagulat si Audie nang makita siya at tinanong kung bakit siya naroon, hindi ito sinagot ni Charlotte at sa halip ay tinanong kung nasaktan ba siya. Sinabi niyang siya na ang bahala kay Olga at pinapunta si Audie sa Grand Duchess. Napilitan namang ngumiti si Olga, tinanong niya si Charlotte kung iniisip ba nitong madali siyang talunin. Muling ikinilos niya ang kanyang mga latigo at tinanong si Audie kung sa tingin nito ay makakatakas pa siya. Samantala, sa ibang bahagi ng mansyon, lumabas sina Van at Orphan mula sa Crazy World. Sinabi ni Van sa dalaga na maaari nitong kaladkarin ng isang tao ngunit huwag muna itong patayin dahil may silbi pa ito. Tiniyak ni Orphan na wala yung problema, dahil kaya naman niyang maghintay ng matagal. Gaya ng palagi niyang sinasabi, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsasabi nito, lalo na't siya naman ang gumagawa ng mga kakaibang bagay sa tao na yan. Galit na itinanong ni Bridget kung hindi ba sila natatakot sa langit at sinabi niyang ang ginawa nila ay isang matinding paglapastangan sa dignidad ng tao. Nagawa ni Van na ilagay si Bridget sa katawan ng isang aso gamit ang kanyang ikasyam na armament na kilala bilang Obedient Shackles. Isa itong uri ng pagpigil na sapilitang pinagsasama ang mga buhay na nilalang, ang lahat ng kilos ng sinumang nilalang na may suot na Obedient Shackles ay ganap na ko-controlan ng gumagamit nito. Habang galit na sumisigaw si Bridget, sinabi ni Orphan na umupo siya, lalo itong ikinagalit ni Bridget at pinatahimik niya ito, hindi siya makapaniwala na inuutusan siya ng dalaga habang biglang nabitak ang sahig. Pagkatapos, bigla na lamang nawasak ang sahig at sumulpot ang mga latigo ni Olga. Agad itong sinalag ni Charlotte habang nasa ere pa siya, samantala, ikinagulat naman ni Van ang biglaang pangyayaring naganap. Lumusat pa ang pag-atake palabas ng kastilyo, agad na hinablat ni Van sina Orphan at Bridget at tumalon palabas ng silid, nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Nailabas din ni Charlotte si Audie nang ligtas, paglapag nila sa labas, sinabi ni Audie kay Van na kailangan nilang lumikas dahil inaatake sila ng mga kaaway, tinanong ni Charlotte kung ito na ba ang mga batang tinutukoy niya. Binanggit naman ni Audie na mga panauhin sila ng kanyang ama. Lumapit si Olga at sinabi kay Charlotte na napakatalas ng kanyang mga mata, hindi niya inaasahang maiiwasan nito ang lahat ng kanyang mga atake. Ngumiti siya at sinabing matagal na mula nang makaramdam siya ng ganitong pananabik, at magiging seryoso na siya ngayon. Sa sandaling yun, maraming matutulis na buto ang lumabas mula sa kanyang likod at mabilis niyang itinulak ang mga ito patungo kay Charlotte, hinamon niya itong subukang iwasan ang mga yon. Taglay ni Olga ang Bone Explosion Rune, isang kakayahang nagpapahintulot sa kanya na ilabas ang kanyang mga segmentadong buto mula sa katawan at manipulahin ang mga ito ng malaya. Alam ni Charlotte na malalagay sa panganib si Audie at ang iba pang mga bata kung iiwas siya, kailangan niyang harangin ang lahat ng atake. Itinaas niya ang kanyang buhok at inactivate ang kanyang rune, nagningning ng pulang liwanag ang kanyang mga mata. Taglay niya ang Crimson Eye Rune, limitado lamang ito sa mga target na kanyang nakikita. Ngunit binibigyan siya nito ng kakayahang makita ang hinaharap ng 2 segundo sa anyo ng mga alon ng pulang enerhiya. Nakita ni Charlotte ang magiging galaw ng bawat buto na letigo bago pa man ito makarating sa kanya. Mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada at hinarang ang bawat atake. Nang makita ito ay namangha si Olga, mas lalo niyang pinabilis ang kanyang mga pag-atake at hinikayat si Charlotte na kumilos pa ng mas mabilis. Hindi nagtagal, napagtanto ni Charlotte na hindi niya kayang harangin ang lahat. Nagsimula siyang maitulak pa atras, sa dami ng atake ay may ilang pag-atake ring tumama sa kanya. Nagulat si Audie nang makita ang kalagayan ni Charlotte at agad siyang nagtanong kung ayos lamang ito,
Sinabi ni Charlotte na huwag mag-alala sa ganoong bagay dahil gasgas lang ito. Ngunit bigla niyang napansin na may mali, nagulat siya ng bigla, na hindi na niya maramdaman ang kanyang mana. Lumapit si Olga sa kanya at nagtanong kung hindi na ba niya maramdaman ang kanyang mana, nagtaka si Charlotte kung ano ang ginawa nito. Dinilaan ni Olga ang kanyang letigo at ipinaliwanag na pinutol niya ang daloy ng mana sa kanyang nervous system. Ayon sa kanya, ang mana ng isang sorcerer ay kumakapit sa dugo sa bone marrow. Mula roon ay pinatatatag ito at ipinapadaloy ng puso sa buong katawan sa pamamagitan ng nervous system. Ito ang pundasyon ng paggamit ng mana. May mga partikular na punto sa nervous system kung saan naiipon ang mana, tinatawag ang mga ito na acupoints. Ipinaliwanag ni Olga na tinamaan niya ang mga acupoints ni Charlotte upang hadlangan ang daloy ng mana nito. Pagkasabi niya nito ay muli niyang inatake si Charlotte gamit ang kanyang mga buto na letigo. Napaluwa si Charlotte ng dugo at bumagsak sa lupa, hinawakan siya ni Olga sa ulo at sinabing mahusay ang kanyang ipinakita at dapat itong ipagmalaki. Pagkatapos ay tumingin siya kay Audie na may nakakatakot na tingin, sinabi niyang bubugbugin niya ito at kakalad ka rin palayo. Hindi inaasahan ni Audie na matatalo si Charlotte. Naniniwala siyang makakatulong siya kung magagamit lamang niya ng maayos ang kanyang rune. Dahil dito napapikit na lang siya sa pagkabahala sa kanyang sitwasyon. Biglang humakbang si Olga pasulong, ngunit may naramdaman siya sa kanyang paa. Pagtingin niya pababa, nakita niyang hinahawakan ni Charlotte ang kanyang binti. Tinawag ni Charlotte si Audie at sinabihang tumakas. Nainis si Olga nang makita niya na ayos pa ang kanyang kalaban sa kabila ng lahat. Itinaas niya ang kanyang mga buto at sinabing puputulin niya ang kakayahan ni Charlotte upang hindi na ito makagamit ng mana kailanman. Ngunit bago niya may sagawa ang pag-atake, tinawag siya ni Van. Tinawag niya itong isang nakakatakot na babae. Nang marinig ito, agad na huminto si Olga, lumingon siya at namula sa galit ang kanyang mukha. Pinakawalan ni Van ang kanyang enerhiya at sinabing wala siyang pakialam sa ginagawa nito, may mahalaga siyang pakay sa mansyon na ito. Muli niya itong tinawag na nakakatakot na babae at tinanong kung maaari ba itong lumayas na lamang. Ngumiti si Olga sa sobrang galit dahil tinatawag siya ng ganoon, at agad na isinugod ang kanyang mga buto kay Van. Tinanong niya ito kung mukha ba talaga siyang nakakatakot. Agad na inactivate ni Van ang kanyang rune at inilabas ang kanyang espada at sinabi na bigyan muna siya ng pahinga. Tinatawag itong record blade, isang espadang lumalabag sa karaniwang limitasyon ng mga sandata. Taglay nito ang kakayahang magbago sa tatlong magkakaibang anyo, na nagbibigay rito ng pambihirang kapangyarihan at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon ng labanan. Ginamit niya ang unang anyo ng espada at nahati ito sa dalawa. Gamit ang teknik na continuous flash, hinarang niya ang bawat butong ipinadala ni Olga sa may pambihirang bilis. Nagulat si Charlotte nang makita niyang naharangan ni Van ang bawat isa sa mga atake, hindi niya maiwasang magtaka kung sino talaga ito. Pagkatapos ay muling pinagsama ni Van ang kanyang espada at ginamit ang ikalawang anyo nito na tinatawag na Heavenly Pole. Bigla na lang hamaba ng napakalaki ang espada patungo sa kanyang kalaban, at tumama ito sa dibdib ni Olga. Nabigla siya, at hindi makapaniwala na may isang sorcerer na ganito kalakas sa pamilyang Leon. Lumapit si Van habang hawak ang espada at sinabing kitang-kita namang isa itong nakakatakot na babae. Kasunod nito, ginamit niya ang ikatlong anyo ng kanyang espada. Binanggit niya, na kahit sino ay madaling makapagsasabi na siya ay ganap ng baliw. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang mabigat na atake gamit ang teknik na great pressure, tumama ang pag-atake sa katawan ni Olga, dahilan upang siya ay mapa-atras habang may ilang patak ng dugo na tumalsik sa hangin. Dahil sa lakas ng impact, malakas siyang bumagsak sa lupa, na nagdulot ng matinding pagkawasak sa paligid. Nagulat naman si Audie sa kanyang nakita, at naisip niya na mas lalong lumakas si Van nang una niya itong nakita. Hindi makapaniwala si Charlotte sa kanyang nasaksihan, sa labis na gulat, napatanong siya kung anong uri ng kakayahan ang ginamit ni Van. Habang nakahandusay si Olga, naalala nito si Versa habang hawak niya ito sa ulo, sinabi niya sa sarili na hindi ito ang napagkasunduan nila. Lumapit si Van kay Audie at tinanong kung ang babaeng yun lamang ba ang umatake sa kaharian. Ibinunyag ni Audie na nakarating na ang hukbo ng kaharian ng Argo sa kabisera. Matapos pakawalan ni Van si Olga, dumating si Luna at tinawag sina Audie at Charlotte. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Audie sa kanyang ina na inatake sila ng mga kalaban ngunit napasuko na ang kaaway. Agad na tinanong ng Grand Duchess kung nasaktan ba siya. Sumagot si Audie na hindi at sinabing mas malala ang kalagayan ni Charlotte. Binanggit naman ni Charlotte na ayos lang siya.
Habang nag-uusap sila, matamang nakatitig si Bridget sa Grand Duchess. Sigurado siyang nakita na niya ang mukhang yun noon, bigla niyang naalala ang isang bagay. Tinawag niya si Van at tinanong kung natatandaan pa nito ang mga katangian ng espiya ng kaharian ng Argo na nabanggit niya noon. Sinabi ni Van na oo. Tumango si Bridget at sinabing mabuti, may gagawin siya ngayon kaya dapat bantayan itong mabuti. Habang nilalagyan ni Luna ng gamot ang mga sugat ni Charlotte, sinabi nito na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang paglikas, pansamantalang lunas lamang muna ang maibibigay niya. Nagpasalamat si Charlotte. Pagkatapos ay malakas na inihayag ng Grand Duchess na kumpleto na ang paglikas ng mga miyembro ng sambahayan at mga panauhin, ang natitira na lamang ay ang agarang paglikas ng mga tao sa lugar. Ngunit biglang sumugod si Bridget at sinalpok siya sa mukha, agad siyang itinulak palayo ni Luna, na bahala, na tinawag ni Bridget si Van at sinabing tingnan niyang mabuti ng kanyang sariling mata.